Hello po mga ka-Family Mix Vlog! A day in my life as a content creator of full-time mom. For today's video guys, samahan nyo akong maglinis. So, ang unahin ko po itong kwarto. Natanggalin ko po yung bakas ng kahapon guys. Joke lang. So, dahil nga ito ay kapapalit lang naman kahapon, ipapagpag ko lang yan guys at dyan ko ilalapag yung aking titiklopin. So, kahit nga guys ay masama yung pakiramdam ko dyan sa for today's video, ay wala akong magagawa guys dahil ako ay isang ina at asawa. So, dahil nga madali lang naman ang paglilinis sa kwarto, unahin ko lang po itong higaan guys. Pagkapag nga ako guys naglilinis ng bahay, ito yung inuuna ko lagi, itong higaan. Kasi ito lang po yung pinakamadaling linisin. Konting pagpag lang at tiklop ng kumot at konting ayos lang ay okay na. Bali guys nga, pagtapos ko nyan guys, ang uunahin ko na ay yung paglapag ko dyan ng mga titiklopin ko. Para mamaya guys ay pagtas kong maghuhugas ay magtitiklop naman ako ng mga damit namin guys. So balik kahapon guys ay hindi ako nakapaglinis kasi naglaba ako for kahapon. Naglaba ako ng mga damit namin kasi guys 2 batya na ang labahan. So napansin ko nga ngayon ang mga tiklupin ko ay 2 basket na. Kaya nga sabi ko ay mamaya na ako maglalaba uli ng mga natirang labahin pa na mga hinubaran. So unahin ko lang muna itong kalat ko at yung mga tiklupin ko. So nagaantay nga pala yung aking mga hugasin. So unahin ko lang po ito at pagkatapos ay maghuhugas na ako. Antayin ko lang na makaluto si Daddy J at kanina nga ay nagsabi na siya na daw yung magluluto. So nga habang nililinis ko yan guys ay nagluluto na si Daddy J nyo. Siya na nga guys yung pinagluto ko at mamaya pa naman daw siya aalis. Kasi nga guys kapag siya yung nagluluto napaparami talaga yung kain ko guys dahil napakasarap magluto ni Daddy J. So, yan na nga, mamaya pong tanghali ay darating naman yung isa naming panganay na anak kasi maaga siyang pumasok. So, 2 nga lang po yung anak namin ni Daddy J sa mga viewers ko dyan. Ayan, ipapaalam ko lang sa inyo na 2 yung anak ko dyan at bali 4 lang po kami dito sa bahay. So, ayan ang ipiplex ko lang sa inyo yung mga kalat namin. So, yan, inayos ko yung banda dyan kasi ayan po yung may dugsong na higaan. So, kahapon nga nag-arrange kami ng pinaikot-ikot na naman namin itong mga drawer kasi nga guys, ngayon pag nga ganitong nangungupahan kayo, ang pinaka-division nyo na ay yung mga drawer. So bali guys, nagdilim na naman yung paningin ko sa mga kalat kahapon. So kahapon nga ay nag-arrange kami ni Ate Ding ng mga gamit. So ayan, tapos na akong ayos ng higaan. Bali guys, itong mga sampay na to ay kahapon ko lang yan nilabhan habang nag-arrange kami ng gamit. So, ako naman ay maagang naglaba kahapon kasi napakadami na naming labahin. So, hindi pa nga natapos kasi yung mga puti ay aking binabad. So, ngayon ko nga yun tatapusin pagkatapos ko nitong maglinis ng bahay. So, ayan, samahan nyo akong kumuha ng aking mga sinampay. So, guys, wag nyo nang pansinin yung aking paniki dyan na nakasabit, guys. At 2 lang naman yan. Oversize yan, guys. Kaya tinago-tago ko dyan. So, ayan na nga. Kukunin ko pa yung mga
isang basket ko ditong tiklupin at meron pa dun sa taas na isang basket. Bali guys, ilang araw nang nagwe-wave yan, yung tiklopin na yan, hindi ko pinapansin sa dami ng gawain ko. At hindi rin naman biro yung pagko-content. So, wala na akong mai-content. Kaya sabi ko, ito na lang yung i-content ko. Bali guys, dyan, tinambak ko yung mga tiklupin ko dyan. Bahala yan dyan. Joke lang guys. Mamaya ko yan gagawin pagkatapos kong maghugas ng plato. Bali guys, habang nag-aayos ako dito ng higaan at lalagay ako ng mga titiklopin ko para mamaya, si Daddy Jenyo ay nagluluto na. So pagkatapos ko dito ay maghuhugas ako ng plato. At kasi napansin ko kanina na napakadami ko ng hugasin. Si Ate Ding yata ay hindi naghugas bago pumunta sa site. So, wala naman akong ibang choice kung hindi ako yung gagawa. Bali dyan guys, sa bahay na yan ay nagre-rent lang po kami. Wala itong kwarto at ito ay dati po itong sala. Ay, ginawa naming kwarto kasi siya sa parte ng bahay na to, ito yung pinakamalaki. So, dinivisionan lang namin yan ng plywood at dati itong sala. So, makikita nyo dyan guys na may isa pang pintuan. So, sinarahan nga namin yan guys at papunta yan doon sa pamangkin ng may-ari ng bahay. Dahil nga sabi ko nga sa inyo kanina ay nagre-rent lang po kami dito sa bahay. Nagre-rent lang po kasi kami at gawa ng nag-iipon pa kami ng pambili ng bahay. Ang hirap nga guys bumili ng bahay kasi mahal guys. So, ito muna ay magre-rent-rent. So, ayan na nga, tinawag ako ni Daddy Jenyo at sabi niya bago daw pumasok siya at yung anak namin ay kumain muna daw kami at ang tagal na namin hindi nagsasama-sama sa pagkain guys. Kasi lagi na lang gabi na nauwi si Daddy Chase. So, yan, nagsabay-sabay kami kumain. So, mapapansin nyo dyan guys na 3 lang kami kasi pumasok na po yung anak ko dyan na panganay. Si Ate Ilin nyo dyan guys ay mamaya pa ang pasok. Kaya yan, kasabay-sabay kami dyan guys. Flex ko lang yung ulam namin guys, menudo. Menudo for my ulam for today's video. Si Daddy Jenyo yung nagluto niyan kaya sarap na sarap ako. Kasi ako guys, pag ako yung nagluluto, sabi niya sa akin, walang lasa. So sabi niya, siya na lang daw muna yung magluto at kasi nga gutom na siya dahil yan siya na yung nagluto. So, ayan nga pala yung bata dyan ay Ate Elenio na bunso namin. Bali guys, yan na yung tanghalian at almusal namin kasi alanganin na yung oras namin. Kaya yan nga yung niluto ni Daddy J ay hanggang gabihan na daw kaya dinamihan na niya. So, ang saya-saya kapag ganyan na sabay-sabay kumakain ng isang pamilya. Kung di nyo pala maitatanong, si Daddy J nyo ay sobrang mahiyain. Bali guys, kapag nagbibideo ako, yan, umiiwas yan sa camera. Kulang na lang ay takpan niya yung mukha niya para lang hindi siya makita. So, fast forward tayo guys. Ayan, tapos na kaming kumain. Kaya, paghuhugas na ako guys ng plato. Kung makikita nyo, napakarami kong hugasin. Yan po ay kanina lang nahugasin. Kasi talaga namang konting hugasin lang ay huhugas na agad ako ng plato. So, inuna ko lang itong tadtaran at para hindi na masakit sa mata, babanlawan ko yan para maisabit ko na. So, ayan nga, kasunod niyan ay yung baso. Guys, ang style nga pala ng paghuhugas ko ay once na nahugasan, na sabunan ko na, binabanlawan ko pa uli para isabunan ko uli.
So, wala nang haw-haw-haw-haw yan, guys. Ang pinakauhaw niyan, yung pagsabon ko uli niyang mga hugasin ko. So, bali guys, yan, sinasabon ko yan, tapos mamaya, pagkatapos niyan, na natapos ko na sabunan, sasabunan ko pa uli ng pangalawang sabon. Yan, hindi kasi ako kontento guys kapag ang plato or ang hugasin ay isang sabunan lang. Kasi, hindi naman agad-agad nawawala yung mga sebo at mga mamantika niya. So, pag yan na-touch ko or nahawakan ko na oily pa rin, inuulit ko talaga guys. Kung di nyo mapapansin, yung mga kaldero ko talagang pinapuputi ko yan. Yan dalawang nakasabit na yan ay talagang ganyan na ang kulay niyan. Black po kasi talaga siya. At gusto ko rin kapag naguhugas ako ay bulang-bula. Kaya guys, yung dishwashing namin ay ilang bote rin yun ay mabilis kong maubos kasi talagang kulang na lang ipaligo ko sa mga plato at mga hugasin ko yung dishwashing. Sobrang maaksaya talaga ako. Ayan nga, ililipat ko dyan yung ulam. So, wala kasi ako makita na lalagyan. Ito yung nakita ko. At sabi ko nga, ulam nga namin ito hanggang gabihan na. So, dito ko lang nilagay para pag lumamig, ilalagay ko naman sa ref. Para mamayang gabi, hindi na kami magluluto. Iinitin na lang yan at ulam na rin yan hanggang mamaya. Kung mapapansin nyo guys na may plastic dyan sa ibabaw ng lababo. Bali guys, ayun yung mga binalot ko na ulam. Bali guys, nagsasabay nga pala ako ng mga pambenta kong ulam. Isahang luto na lang yan guys. Once na nagluto ako ng tanghalian, kasama na doon yung pandala ko sa site. Bali nagsasabay ako ng mga ilang balot na baka sakaling may kumuha ng ulam. So ayan ang ibibigay ko. Bali yan guys ay pangalawang paghuhugas ko na. Nung natapos kong ilagay sa Tupperware yung natirang ulam, ay sinimulan ko ng hawhawan itong nasabon ko na mga plato at mga hugasin ko. So, inuna ko nga ay yung mga baso, plato, kutsara, bago itong mga stainless. Pinagpatong-patong ko na lang guys ng sama-sama kasi gaya nga ng sinabi ko, uulitin ko yung paghuhugas. Diyan nga guys sa video niyan, kung mapapansin nyo, ay lahat ng nasa ibabaw ng lababo ay tinanggal ko at hinugasan ko. Kasi nga, nakita ko na naman na may na naman ng butike. So, ayoko nakakakita nun. Kaya talaga kahit nilinis na yan, ay lilinisin ko pa uli once na may nakita akong ganyan. Yan nga guys, yung mga gawain namang yan ay paulit-ulit lang sa araw-araw. Kaya kabisado ko na. So, pagkatapos ko nga dyan guys na maghugas, ay sisimulan ko na rin lampaso ng sahig. Araw-araw guys, yan ang ang routine ko. Routine namin ni Ate Ding. Nilalampaso ko talaga yung sahig kasi pag di mo naman yan nilampaso, yung mga ihi ng aso ay nandyan pa rin ang amoy. Kaya talaga, yung mga pumupunta rito sa bahay, hindi nila maamoy na amoy aso kahit anim yung aso ko. Kasi tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi, ay naliligo yung bahay ng sabon at saka ng sunrock. Yan nga guys, nagpupunas na ako ng mga plato at si Daddy J naman at si Ate Elaine ay papasok na. Bali guys, si Daddy J ay pupunta na pala ng site at siya po ay isang contractor at si Ate Elaine naman ay punta na siya sa school dahil panghapon po siya. Ang pasok niya guys ay alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. So, yan na. Pagtas ko niyan punasan guys, ang susunod niyan ay maglalampaso na ako ng sahig. Diyan nga sa video na yan guys, ay naglalampaso na ako. So kung makikita nyo guys na may dalawang timba na may laman na damit, yan po ay yung mga nilabahan ko pa kagabi.
Bali guys, hindi ko yun natapos yung nilabahan ko kagabi at sabi ko nga ay ibababad ko. Dahil nga guys, nagabing-gabi na akong naglaba, iniwanan ko na lang po dyan sa ilalim ng lamesa at sabi ko naman ay maaga kong lalabhan. Kaso nga guys, sa sobrang dami kong ginawa kanina, ay hindi ko kaagad nalabahan. So, bali konti lang naman yan, 2 timba lang yan, kaya mamaya ko na lang yung labahan. So, pinasok ko na nga yung mga pinunasan kong mga plato at bali guys, yung pag-arrange namin dyan ng gamit ay dinulo ko yung lalagyanan ng plato. Kung mapapansin nyo guys, ay nasa loob ang platohan namin sa loob ng kwarto. Pinasok ko na nga guys at ang dami laging pumapasok dito sa bahay ay ang dami laging nakikikain. So guys, dumadami yung hugasing ko. Kaya nga, nagpasya ako na ipasok ko na sa loob para konti na lang yung hugasan ko. Tapos pagkatapos ko nga dyan guys, ay kung mapapansin nyo, ay napakarami kong tiklupin. Nilagay ko na nga yan guys, yung mga tiklupin ko dyan sa kama. Sabi ko nga ay babalikan ko mamaya. Kaya nga guys, sisimulan ko na yung pagtitiklop ko. Bali nga yan guys, ay halo-halo na yung mga damit dyan. At sa sobrang dami niyan guys, ay 2 tumbler yan. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Ito na nga yung linis serye ko guys. At sana nagustuhan nyo yung video. At maraming salamat. Thank you for watching guys. Have a good day.
Diyan nga guys ay tapos na akong mag-arrange ng mga plato. So balikan ko na itong aking titiklopin. So kung mapapansin nyo ay gabundok na nga yan. Kaya nga sisimulan ko ng tiklop. Bali guys, ang inuna ko muna dyang tiklopin ay yung mga damit. Ginagawa ko po dyan ay pinagsusunod-sunod ko yung mga shorts, t-shirts at sa kanya-kanya. Bali nga yan guys, yung inayos kong higaan kanina ay dyan ko na nilagay yung mga tiklopin ko. So bago nga sila ay umuwi, dapat ay tapos ko na yan. So kahit nga inaantok ako, minabuti ko na lang itong tapusin at nang wala na akong gagawin para mamaya ay makapag-edit na ako ng aking content. So yan guys,